Hi mga mama! Welcome back to my channel. So for today's video, tayo ay mag-story time kasi sa last story time ko is madaming nabetan yung ganong content ko na nagkikwento ako ng about sa life ko, experiences, mga chika about life. So, natutuwa ako kasi nagugustuhan nyo yon. Natutuwa ako kasi less gastos. Kulang ako dito, magkikwento ng mga nangyari sa life ko. Tapos, yung kikita na ako, basta huwag lang kayo mag-isipan. Pero napansin ko, ang dami ding natutuwa sa mga ganong kwento-kwento ko, yung mga chika-chika. Kasi nai-enjoy nila yung pagkikwento ko kasi parang feel nila kasama ko daw sila, na para daw, lalo na kapag nag-travel ako mag-isa, nagustuhan nila kasi gusto nila ako lang nakikita sa vlog ko, ayaw nila nakikita yung ibang mga bayot, yung mga BNT, gusto nila ako lang. Aware naman yung mga bakla dyan, kaya minsan kapag nag-travel kami, nagbablog ako mag-isa lang. Hindi nila ako iniisip kasi gusto ko din naman talaga yung nagbablog ako mag-isa lang kasi yung mga bakla kasi, yung mga BNT, kapag kasama sa vlog, ang gulo. Eh ako pa naman gusto ko, kapag nagko-content ako, ano kasi, nasa utak ko na agad kung paano ko siya may edit, kung paano ko siya masasegwayan, kung paano ko siya magagawa ng title, yung mga ganun. So kapag kasama kayo mga bakla, naguguluhan yung video ko. So ang ending, naging iba yung title, nagiging iba yung flow. Pero today's story time is, ang ikwento ko ay ang aking aura experiences. Alam niyo naman yung aura, kasi parang ang pangit naman kapag sinabi yung S-word, diba? So, aura experiences na lang. Eh ako naman mga mamam, I must say na hindi na po ako virgin. Kahit nabubuhay pa si Kuya Lloyd, hindi na po ako virgin. Well, wala naman ako kilala kasi sa panahon ngayon na virgin pa. Wala pa akong kilala. Wala na akong kilala na virgin pa. Lahat ng kilala ko ngayon, natusukan na. For me, this 2026, parang normal na lang siguro yung mga ganyang bagay na mapag-usapan. And ako talaga personally, yung mga ganitong topic, maganda talaga to na pag-uusapan or nakikwento. Yung hindi yung kwentong aura-aura. Yung alam mo yung parang sex. Yung mga yung mga about sexuality. Dapat as early age talaga. Hindi 18 years old As early age, sa edad na, hindi ko alam kasi kung anong edad Basta sa edad na nakaintindi ka na, alam mo na yung tama at mali. For me, ayun yung perfect time na malaman na ng bata, ng isang tao, ng isang nilalang, yung about sa mga ganitong eksena. Kasi ako may mga, diba, ang dami kong kwento. Eto, kasi meron akong friend na late niya nang na-realize na SA pala siya, na sexual assault siya ng kanyang tito. So, nung bata siya, akala niya, story time na tayo, sa iba mo na to, akala niya normal lang yun kasi yung tito niya, hinahawakan yung private part niya. Pero basta hinahawakan yung private part niya. And by the way pala, this video is for everyone. If you're willing to listen, you're welcome. Pero kung hindi naman, kung hindi ka comfortable watching this vlog, you can skip this vlog and manood ka na iba kong vlogs or ibang vlogs na mga nagbablog dito sa YouTube. Pero yun nga, back to topic. Kaya nang na-realize yung nagkaisip na siya is yung ginagawa pa ng tito niya is mali. Nung bata siya, akala niya okay lang, lambing lang ng tito niya. Pero yung nagka-utak na siya, nalaman niya yung mga ganyang bagay, doon niya na-realize na nabastos pala siya. Na-take advantage yung pagiging wala niyang kaalaman sa mga ganyang bagay. So, for me talaga, kapag yung isang bata is nakakaintindi na, ipaalam nyo na talaga yung mga ganyang bagay. Kaya natutuwa ako sa kanta ni Mami Tony na yung ang pet ay probado, ganyan. Natutuwa ako dun kasi, alam mo talaga sa panahon ngayon, iba na ang tao, mga bata pa nga lang, di ba? Hindi na dumadaan sa pagiging jeje. Nagiging bukor siya na agad, ba? Imbis na magkwento ako ng our experience ko, para akong naging professor here. Bago yan, samahan nyo muna ako mag-prepare kasi pupunta ako ng SM. Bibili na ako ng ang tawag nito? Pang beef inokerol. Samyang beef roll. Punta na ako ng SM. Wala akong makita dito sa amin. So, sa SM na lang kasi meron naman doon. So, ayun yung magiging vlog natin sa next vlog. Pero this time, ang kwento natin is about sa mga our experience ko. By the way, this video naman is magbibigay naman ako ng mga pwede nyo matutunan. Hindi na naman yung panay aura-aura lang. Siya, pagkata paano, magbibigay naman ako ng mga advice. Lalo na sa mga transisi ko dyan, sa mga girls. Kasi I know sila yung mas makaintindi sa akin sa video na to. Siguro, wala naman kasi akong parang viewers na lalaki dito Or siguro meron. Pero pili ko, maliliit lang. Sila,
small portion lang. Pero most of my viewers kasi is trans, girl. So magsimula muna tayo sa pinaka-best experience ko. Best experience? Yeah. For me, ang pinaka-best experience ko sa Aura ko is yung nag-Siargao ako talaga, ma'am. Iba talaga. Kaya, totoo talaga yung Siargao curse. Yung pag pumunta ka sa Siargao, ayaw mo na umuwi. Kasi, Diyos ko po, doon ko talaga naranasan na ang sarap mabuhay doon. Charot lang. Nasabi ko na sa TikTok live ko, kaya i-follow nyo ako sa TikTok ko kasi minsan, nagkikwento ako doon ng mga bigla na umapasok lang sa utak ko, i-follow nyo ako doon. Jovin Katubig, ayan yan. Magpasensya nyo na pala ako tumitingin ako sa to kasi andito yung salamin ko. Basta pakinggan nyo na lang ako. So ayun nga, di ba nung nag-Siargao ako. First time ko nag-Siargao no, yun yung first experience ko nag-Siargao. Tapos may nakilala ko dong guy. Ano siya, taga London siya, pero tumira siya sa Sydney kasi mas buhay daw yung buhay doon. Sa ano daw kasi sa London, wala daw buhay, napapagod daw siya sa ganung circle ng buhay niya na Monday to Friday mag-work siya, tapos Sabado bar, tapos Linggo pahinga, tapos Monday na naman to Friday trabaho, tapos Sabado bar, Linggo pahinga. Napagod siya sa setup na yon. Kaya lumipat siya sa Sydney kasi may sigla daw yung buhay niya doon. So, ayun yung nalaman ko sa kanya. Kaya nasabi ko siyang best our experience ko kasi sobrang bait, mama, like legit. Nakilala ko kasi ito sa kalsada lang. Pauwi na kami doon galing Beach Club, Siargao Beach Club. Sarado na kasi. So, ay hindi pa sarado. Wala nang, mag-uwian na kami kasi alas 12 na. So, kanya na, wala nang magagyari. Labas na, uwi na, pahinga na lang to. And kinabukasan din kasi no, may flight ako. Alas 4 ng tanghali yung flight ko papuntang Manila. So, kailangan ko na rin umuwi kasi magpapak pa ako ng gamit ko, ganun. So, paglabas namin ng Siargao Beach Club, lalakad na kami pa uwi. Nakasalubong namin sila, dalawa silang guy. Tapos itong kasama ko is, tinawag niya yung guy. Hi, where you going? Ganun. Tapos lumapit sa amin yung dalawang kapam. Kinausap kami, ganyan. Tapos itong mga kaibigan ko, tinulak ako. Jovin, go mo na yan. Ganun. Siyempre, ako naman, gusto ko din. Gusto din, ma'am. Parang gusto ko din magpa-cute. Sabi ko, ay, go, kausapin ko. Pero nahiya pa ako nung una na, paano ko ba ito kakausapin? Ano bang first conversation na dapat kong i-topic? Paano ko ba ito kakausapin? Gano'n. Ano bang magandang first topic pag-usapan? Gano'n. Pero yung apam naman na to is, sige, papangalanan ko na siya. Pangalan niya si Charlie. Hindi niya naman alam niya apelyido niya. Kasi hindi naman kami nagpapalawan. Si Charlie ang pangalan niya. Tapos yun, ang bait ni Charlie, sobrang bait. Yung isang kasama ni Charlie, umalis na. Pumunta na sa eksena niya kasi may inimitata siya. Tapos kami ni Charlie, nagsama na kami. Yung mga kasama ko naman sa bar, nag-uwian na rin sila. Kasi ano sila, mga nasa around 30 na rin yung age nila, 29, ganun. Ako kasi pinakabata sa amin nun. So kami ni Charlie, tapos sabi niya, let's go to Siargao Beach Club. Bumalik kami ulit doon sa loob. First time ko na-experience yung ganun na, kasi, well, ano ba? Tama ba? Ay, hindi. Ay, parang first time ko maka-experience na kinilig ako kasi siya talaga yung nag-initiate na bilan ako ng beer na ano yung nakalagay sa yung sa pula, tapos nandun yung alak. Doon na first time ko na ang sweet naman nito, tapos upo kami sa may beachfront. Usap kami ng ganyan about life niya. Doon ko nga nalaman na taga London siya, lumipat siya ng Sydney. Tapos ang work niya is engineering. Tapos ko lang, grabe naman to, sobrang bait. That time, hindi ko pa sinasabi sa kanya na trans ako. Kasi hindi ko din alam kung paano ko sabihin. Kasi una naman talaga, ang excited ako lang, trip lang. Hindi alam na kung balak na magkaroon kami ng something. Kasi, wala, trip lang. Kasi, balak ko din talaga, umuwi na din. Parang gusto ko lang, sige, i-entertain ko lang to. Sige. For me kasi naman, hindi naman dapat sabihin na trans ka. If wala kang balak gawin sa kanya, o wala kayong gagawin tsakan, ganon. So, yung una, di ko sinabi sa kanya, kwentuhan kami doon. Nakatingin ako sa kanya, tinignan ko siya. Kasi iniintindi ko nga yung sinasabi niya, kasi English te. Iniintindi ko kasi naman pwedeng tanga-tanga ako, inakausap ako ng English, tapos hindi ako nakatingin. So, nakatingin ako sa kanya, tapos iniintindi ko siya sa mga sinasabi niya sa akin. Tapos, bigla niya na lang ako, bigla niya na ako kinis. Tapos, yun, umano na yung dila niya sa, bunga nga ako. Wala, umigid na ako, bakit ko siya ginanon? Na hindi niya knowing na trans ako. Tapos, sige, laban na, enjoy ko muna to. Tapos siya, nakwento-kwentuhan na kami, ganyan, ulit kami. Tapos, may time na gusto niya akong ipeso sa pinakagilid, sa may sa may likod ng
bangka. Like, oh, hindi pwede. Nanirap na kasi, hindi ko na ma-explain yung sinasabi ko dati. Basta sabi ko sa kanya, we can go there. It's scary. Ganun ako. Tapos fast forward na, lumabas kami ng Siargao Beach Club. That time, may mga trans doon. Bago pala kasi ako pumasok doon, may mga trans na nandun sa labas. Tapos parang iba yung tingin nila. Parang, ano sila, parang, ay, trans ka ha, mga agaw ko. Ganun excited. Pero ako, behave lang ako. Ayoko lang magkaroon ng kaaway doon kasi syempre, hindi mo ako taga-Siargao. Paano pag napamak ako, walang tatanggol sa akin. So, tahimik lang ako. Paglabas namin ni Charlie sa Siargao Beach Club, nandun pala yung mga tara, saka ano pa rin sila, nakatambay pa rin sila, doon pa nagabang pa rin sila ng mga kuha nilang apam, ganyan. Tapos sabi ko, ay, ganyan kayo ha. Kasi naalala ko na iba yung tingin sa akin ng mga to. Kinuha ko si Charlie, ginano ko siya, niyakap ko siya. Tapos si Charlie, 6-footer siya, ang liit ko lang mama. Bigla niya akong inangat, bigla kami nag-LP. Kasi ko, go, pasayisbog talaga ako dito. Yung mga trans, nakita ko nakatingin sa akin. Hindi pwede na sa inyo ang huling halak. Magyayabang din ako sa inyo, magtataray din ako. So yun na nga, dahil close na yung mga bars sa Siargao, nag-aya ako na kumain kami sa yung wrap, yung basta legal lang yung picture. Nagaya ako kumain kami sa kainan. Kasi yun na lang yung bukas na kainan. Tapos yun na, doon ko na sinabi na trans ako. Naglakas-loob talaga ako mama na sabihin ko na trans ako kasi alam ko na kung sa kayo mangyayari. Alam ko na after kain namin, magkakainan ako. Sabi ko na sa Charlie, there's something I want to tell to you. Ganun talaga ako, English na talaga ako. There's something I want to tell to you. I'm not a real girl. I'm trans. I'm gay. Tapos sabi niya, yeah, I knew it. Nasa alam niya na yun, simula pa lang kung nakita kami, nalaman niya daw talaga na trans ako. Sabi ko, how did you know? Tapos sabi niya, ano lang daw, parang yung napili niya lang daw agad sa akin. I'm so happy, I'm so glad kasi alam mo yun na nalaman niya trans ako, na which is okay lang sa kanya na trans ako. Nagustuhan niya naman daw kasi babait daw ako, ganun-ganun. Oh my God, grabe yung relief ko sa sarili ko na, oh my God, nalaman niya trans ako, okay lang sa kanya. Pero na-inlove ako, mama. Ay, hindi ba, naman na-inlove ko ako yung inlove. Parang naano ko sa kanya, nagkaroon ako ng attachment sa kanya na, parang, oh my God, natuwa ako sa gano'n kasi first time ko lang din maka-experience ng mga gano'ng lalaki na, aware agad sila na trans ka without hindi mo sinasabi sa kanila na kung ano sexuality mo. Tapos yun, na nag-aaya na siya sa akin na mag-hotel daw kami. Yung una, sinasabi niya sa place ko, sabi ko, weekend in my place. Kasi nasa hostel ako nag-i-stay, mama. Tapos sabi niya, may alam ba daw akong place kung saan kami? Sabi ko, I don't know, it's my first time here in Siargao, ganun-ganun pa ako. Tapos si bakla, si Charlie, nag-check ng phone, naghahanap na ng hotel. Tapos hindi ko na matandaan yung hotel na pinag-stayan namin, basta malapit siya sa Mad Monkey. Malapit sa Mad Monkey. So, sa mga nag-Siargao dyan, anong hotel yung malapit sa Mad Monkey? Kasi, yung binayaran niya, mama, is 5,000 isang gabi lang. Naloka ako na, pa isbog tong lalaki to. Tapos, doon ko pa napil na parang, parang babae ka talaga, no? Kasi usually sa ating mga Pilipino, diba, kapag may aura tayong Pinoy, tayo lagi yung mag-aastos, tayo mag-book ng hotel, pagkain nila, pamasahe nila. Parang alam mo yun, sa mga parang doon ko napil na, babae ako dito kasi siya pa yung nag-book ng hotel. Pero ako nagbayad ng tricycle, papunta doon sa may hotel na pinuntahan kasi wala siyang cash. Ako yung may cash. So, ako din nag-initiate. Siyempre, nakakailangan pamasahe na lang, iaasa ko pa, diba? So, ayun, doon na nangyari yung bagay na nagpatuwa sa akin sa Siargao. So, ayun, sobrang happy. Pero yon, ang lesson learned dito, mama, ha? Lalo na sa mga transisi ko dyan, make sure nyo talaga na ipapaalam nyo talaga na kayo, na trans kayo, kung ano sexuality nyo. Kasi mahirap na yung malalaman na hindi pala kayo real girl, mabugbog na lang kayo. Lalo ang dami lumalabas ngayon na yung mga trans na nabubugbog, yung mga napapahamak, yung pinaka-worst pa nga, yung natitegi, yung mga ganun. So, kahit sabi mo kipayan ka na, for me ha, kahit kipayan ka na, kahit nagpa-SRS ka na, sabi mo pa din na you're not a real girl. Kasi, mama, iba kasi ang kipay ng babae sa kipay ng trans. Kasi sa kipay ng trans, hindi naman tayo nag-lubricate, magaspang yan. Kasi meron akong experience na ganyan. Friend ko na nagpakipay, kumarat yung ganyan. Basta ibang topic na, basta ganun-ganun. Ayoko na ikwento. Lalayo lang tayo. By the way din pala, para to sa lahat na please, safe sex tayo ha.
Kasi mahirap na nakikipag tsakan kayo without protection. Gumamit kayo ng condom. Ako may condom ako dito. Promise yan. Oh, may condom ako here. Meron ako ditong lubricant. Oh, di ba? Prepared ako. Syempre, tao pa din naman ako, mama. Nakakaramdam pa din ako ng, alam mo yun, ng init sa katawan. Syempre, tao lang naman tayo, di ba? Nakakaloka naman kayo kung di pa kayo nakakaramdam ng libog, di ba? So, ayun, lagi kayong mag-safe sex, ha? Hindi yung pag naabutan lang kayo ng airbog, sige na lang, mahirap na pong magkasakit, tsaka, alam mo yun, mahirap talaga, mahirap yung gamutan sa ganyan. Alam nyo ba, isa rin sa mga nagpaano sa akin about sa mga ganyang eksena is si Kuya El. So, yung practice safe sex, si Kuya Lloyd talaga yung nag-a-aware sa amin na, bakla, kapag ka-aura kayo, gumamit kayo ng condom, ganyan-ganyan. Tapos, inaano niya kami lagi ni Kuya El sa sa Love Yourself. One time, parang, naka-third time na ako na nagpa-test ako. Pero negative naman ako. And ako talaga dahil kay Kuya Lloyd, natutulak kayo mga ganung bagay na lagi mag-iingat, lagi huwag padalos-dalos sa mga eksena sa buhay. If ever, hindi ko nalaman yung mga ganung bagay kay Kuya Lloyd, siguro may possibility na baka magkasakit ako, ganun. Kaya thanks to kay Kuya Lloyd talaga, ang dami ko natutunan kay Kuya Lloyd ng mga ganyang bagay. Napaproud talaga ako kasi until now is ina-apply ko pa rin siya sa buhay. Pero siguro kung bibilangin ko yung body count ko, siguro mga less than 10, ganun, or less than 15. Kasi ako naman, hindi naman talaga ako pala aura mama, hindi naman ako yung tipo ng taong kapag naabutan ng init ng katawan is kung sino-sino na lang. Pagdating talaga sa lalaki, maaari talaga, kaya hindi pa ako nagkakajowa, di ba? Kasi maaari talaga ako, parang naisip ko na ganyang itsura, aura na ko, laki-laki nang nagas ko sarili ko. Ang dami-dami sakit na naramdaman ko sa katawan, nagpa-surgery ako, sobrang sakit nito. Tapos itong hair transplant ko, di ba? Grabe din sakripisyo ko yun, tapos ay ko, yung mga gastos ko sa katawan. Ayun yung naisip ko na, bakit ako magpapa-aura sa'yo? So, ito lang yung final look natin. Let's go na sa SM dahil ang oras na now is 6:25 na po. Tomorrow is June 1. Oh my God, sobrang sipag ko naman. Sana ma-upload ko to bukas, no? Sa ilang mga mama, kung may gusto pa kayong story time about sa life ko, comment nyo yan kung ano gusto nyo maging topic natin. Kita ng topic lang about sa mga struggle, yung realization, or any topics na gusto natin pag-usapan sa next story time natin. Comment nyo lang yan down below, mama. Sa ilang mga mama, thank you so much for watching and I'll see you lang sa ating vlog. Bye! Good talaga itong vlog, doon ako ginagastos. Kwento-kwento lang.